Tama rin yung naranasan ni Bong na makulong. Kasi, hindi niya may isip na mali yung ginagawa niya na pagnanakaw. Akala niya pwedeng bayaran yung nakuha niya. Pero hindi niya alam na makukulong siya sa mga ginawa niya. Yun. Hindi pwedeng, kahit na may pera ka, sabihin mo na lang na babayaran mo. Hindi ganun. Pag nanakaw kasi yun, dapat niya, panagutan, dapat siyang makulong. Ngayon, pinaranas namin sa iyo, Bong, na makulong, para matuto ka. Hindi para kawawain ka. Sa aming minamahal, ito na po, nakabuo tayo ng pinal na pagpapasya patungkol dito sa kay Kuya Bong, no? So yun, ilalag. Ayun na, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabisnes sa aming minamahal. Ayun po kaugnay pa rin po ito doon sa mga nangyayari at sa sitwasyon ni Kuya Bong sa ngayon, sa kasalukuyan mga kabisnes sa aming minamahal. At pasensya na po kayo kasi nagkakaroon kasi ng kalituhan. At alam mo yun, ang plano po kasi talaga is ipapa-inquest o tutuluyan siyang ipakulong. Hindi naman ganun katagal yun, di ba kaya mo, no? Kung halimbawa ang kaso niya ay thief. Opo. Yung theft, no? Opo. Theft bang pronounce nun? Yun. Yun. Sorry po, mali yung pronounce ko eh. Tapos, mga gaano ba katagal yung kweda mo? Pinakamatagal po nun, Kuya, 6 months. 6 months? 6 months, kung halimbawang aasikasuhin ka agad natin yung papeles. Nasa atin pa rin, di ba? Kumbaga, kasi may naalala ko niyan eh. Walang magawa yung taong nasa loob ng piitan kung halimbawang yung mga kamag-anakan niya o mahal sa buhay niya ay hindi aasikasuhin yung papeles, di ba? Kahit ilang taon abutin yan doon, hindi yan makakalabas. Kasi walang mag-aasikaso ng papeles. So, anyway, mga 6 months. Kanya lang po, mga kabisnes namin minamahal. Meron nga pong meron na konting pagpapalit-palitan ng opinyon, kuro-kuro. At hindi naman po pagtatalo-talo. Kasi syempre, sa ngayon po talagang mahalaga sa amin ni Mrs. Kabisnes yung yung mga question, yung opinion ng bawat isa, mahalaga po sa amin yan. Kasi ang ikinukonsidera kasi natin mga kabisnes, bagaman kasi nasa loob ng piitan si Bong sa kulungan ay andun pa rin katotohanan na hindi tayo nakakasiguro 100% na talagang safe siya, di ba? Kasi may mga pangyayari na may nagra-riot, di ba? Sa city jail. Sa city jail ba ang bagsak ng kweda mo? Pasensya na kayo mga kabisnes, kweda mo tinatanong ko kasi maraming karanasan to sa mga ganyan. Kweda mo, di ba open naman yan, nabanggit na natin nung nakaraan. Wala naman kung itinatago rito sa kabisnes family. At naipahayag na rin po yan ng Kweda Mulag noong vlog natin na yung bang pagpapakilala kay Kweda Mulag. So yun bigyan mo nga kami ng konting pasensya na mga kabisnes, limitado talaga ang kaalaman namin dyan. Pasensya na po ha, at wala na rin time para mag-research pa eh. At ganito na lang, mas maganda pa direktahang usapan. Bari po paggaling ng barangay, hanggang pa po nasa ngangdaan Caloocan po yan, Kuya. Okay. Tapos pagka 24 hours po, saka po sa ilipat ng city jail. Hindi.
sa pagkakaalam ko, doon muna siya sa Caloocan sa Ngandaan. Opo. Habang dinidinig yung kanyang hindi ba? Hindi po. Bali parang patutulugin na po siya doon ng 24 hours. Tapos pagkatapos ng kinabukasan po, direct file po siya doon sa city jail kasi magkakaroon po sila ng problema dyan sa proseso. Oh, pero paano yung sistema ng pagdinig ng kaso niya? Kasi, ano ba yun? Ultimano, may hatol ka agad sa kanya kasi, siyempre, may due process yan eh. Due process, di ba, na tinatawag. Meron po. Basta ano po siya. May hearing pa yan eh. Doon po siya magkakaroon ng hearing sa city jail. Okay. Oh. Hindi ba... Okay, sige. Basta, yun ang sinabi mo. Okay, so yun na mga kabisnes naming minamahal. So sila Papa Dins, yung ibang mga kapatid na kagwang ni Bong, ay alam mo yung damdamin ba na kontra gusto, alam mo yung hindi permis. Kumbaga, andyan din yung pagkalito. So ngayon, sa ganitong paraan na ibinlog natin ito ay syempre kayo man ay makakapagbigay kayo ng inyong mga suggestion. Pasensya na kayo mga ka-business ha, kailangan namin kayo sa pagkakataon ito at ano ito eh, kumbaga bagong bagay ito sa pamilya ng ka-business eh, sa ka-business family. Hindi katulad nung nakaraan na pinadampot natin siya sa kawanin ng rehab na center at yun pa nga lang, grabe ng luha ang anyway, salamat sa inyong pagpapalakas ng loob na ka-business, tama yung iyong pasya, panatag mo yung loob mo kasi sa ikabubuti rin naman ni Bong yan. At yun din naman po ang aming nasa puso at yun din ang aming iniisip. At ayun, siguro minsan pa bawat isa sa atin ay bibigyan natin ng pagkakataon na maghayag ng inyong mga saloobin, no? Para hindi naman si Kuya at Ate lang yung magpapasya. At pamilya tayo rito eh. At kapakanan nito ng ating isang kagwang. At aminin man natin sa hindi na pamahal ni. Diba? Sinong unang walang ito ha, tawag nito lahat, irerespeto natin. Huwag kayo mag-alala na kumbaga baka yung sasabihin nyo ay mababash kayo. Hindi ang importante tayo ha. Hindi yung sa mababash. Kumbaga kung ano yung laman ng puso nyo, at least unti-unti rin naman nakikita ng ating mga mahal na viewers na yung mga kagwang ay umaangat na yung kamalayan pagdating sa tinatawag na decision making, no? Kasi darating ang araw talagang kahit sa gusto nyo, pagka kayo ay meron na rin pinangungunahan, kailangan nyo talagang magdesisyon. So sa ganitong paraan ay napapractice na rin kayo. At mahalaga yun. Mahalaga sa amin ni Ate ka-business nyo na mapakinggan yung inyong saloobin. Kaya Bornok, ikaw? Una ka na? Ako yan. Yung sa akin niya, naisip ko sana na maganda nga din doon sa City Jail. Na lang kasi sa isip ko yan, baka naman makahamak siya sa loob. Yung gaya na nabanggit mo na meron nga na siyempre na riot. Realidad yun na. Realidad yun. Hindi yan parang pelikula lang. Kumbaga, di ba Kuya Damo? Ganun talaga ang pangyayari. Bagaman siguro ngayon medyo nalimitahan dahil sa mas inangat yung security. Pero may posibilidad pa rin mangyari no Kuya Damo, no? Kasi kung di ako nagkakamali, gang yun eh. Gang samahan ng ganito. So, go ahead no, tuloy mo. Yun nga po, pagka ang inaalala ko po sa City Jail, baka mapatropa din siya doon sa loob dahil yun nga po,
ang ano doon sa loob hindi pa rin po maiwasan yung magiging barkada-barkada at saka yung ano siya, bubulihin. Tapos inano ko naman siguro mas sa schedule kasi doon sa ano sa rehab, maano naman siya doon na maalagaan, maayusan. Tapos makakapahinga siya ng mas maayos at walang gulo. Mas komportable siya sa rehab kasi nasa malinis siya na lugar. Makakapag-isip ng maayos, makapahinga siya ng maayos. Makakain sa tamang oras. Yun lang yung sa akin niya. Yung sanay rehab. Okay, salamat. Turnok at sino susunod? May gusto ka pa sabihin? Ano yan? Okay lang yan. Sino susunod? Susunod na. Sige, Kebo. Sa akin naman, siguro din sa rehab din siguro yan. Kasi kapatid natin yun. Kumbaga, andun na rin yung, di ba, sa mga comment section, mababasa na natin doon na, andun na yung naaawa na naiinis. Pero, siyempre, kapatid na kagawang pa rin namin yun kasi kuya. Baka sakali ba, ito yung isa pang pagkakataon, sabi nga, nabanggit na nga natin doon sa mga unang vlog na ito pagkakataon na ibinigay, last chance, ika nga. Siguro sa rehab kuya, para sa akin. Yun. Bigyan siya ng pagkakataon pa. At maging maayos din naman doon pag nailagak siya roon at magkaroon pa siya ng tinatawag doon na counseling. Baka sakali pa, may pag-asa pa. Okay, thank you, Kuya Bukdoy. Next. Sa akin naman din po, tama na din po na si Kuya po sa ano na lang niya, sa rehab. Para naging safe pa siya doon, makatulog siya ng maayos. At saka malagaan po. At saka walang gagalaw na ibang tao. Hindi siya papapahabol. At saka sa ano naman din po, siyempre may gastos yun niya. May gastos yun. Totoo yan ba? Malaking factor yan na dapat natin na i-considera. Siyempre, haharapin natin yan. Tapos para sa akin naman niya, sumasahod naman rin kami sa YouTube. Kahit konti yan, mag-share po kami. Makatulong kami kay Kuya po. Okay. Yun lang ba? Tsaka kung ano ikabubuti ni Kuya po, doon po tayo. Tsaka mahal namin si Kuya po. Yun lang. Dogs, ikaw? Guys, yun nga, yung sa akin guys, sa area na lang din guys, I-rehab din sa iyo. guys. Kasi mayroon talaga pagka din sa city jail dun yung marami ka talagang mamimit na iba-ibang klaseng tao. Tsaka alam mo yan, pagka pumasok ka doon, nandun yung antimano, sasaktan ka kaganyan. Katakalan. Ako po, mga takal kong tinatawag guys. Nakakawa naman sa sitwasyon ni Bong. Tumano, sa rehab na lang guys. Okay. Kaya mo, Sa akin naman po kuya, mas maganda din sa city jail kasi nandun po yung disiplina. Kung pag-usapan na disiplina na sa loob. Kasi pagdating mo doon, bali, welcome pa doon ng pag sinabi ng mayor, diyan ka lang, hindi ka pwede umalis. Kung baga, bigyan ng pagkain to, ganyan. Lahat po ng disiplina na doon na. Kung sa akin na. Kaso, hindi po sa safety. Dahil sa bagay na bigla ang pagkagulo, yun ang naisip po tayo. Kaya kung hindi rin po tayo papayag na mas angat sana pagdating sa disiplina, sa yun ang kailangan kasi ni Bong no? Opo, yan. Yung matuto siyang sumunod sa nangunguna. Okay. Go ahead, kaya mo. Kasi doon po, pag sinabi ng mayor, ito lang, dito ka lang, huwag kang umalis dyan, 24 oras ka, nakaupo ka dyan. Upo ka dyan. Kaya kakapiraso, o sige, tawagan mo yung pamilya mo, ang kakapirasong text ito, 2,000 yan, dyan ka lang upo, huwag kang umalis dyan. Ganun siya. Hindi ka pwede umalis dyan kasi nakatuwa ka nga dyan.
Oh, Yun sabi ni Mayor. oh. Pagka ito yung tubig mo, isang baso, ubusin mo sa isang araw yan. Yan ang tubig mo. Ganun ba ron kayo damo? Ganun. Naranasan mo ba yun? Opo. Diyan ka matulog sa ano, kasi tawag mo namin sa amin, buyon, sa ano, ibig sabihin po, nung sintabi po, yung CR, doon ka maligo. Bantayan mo naman naliligo. Diyan ka po, nangarap ka dyan, hindi ka pwede lumabas, hindi ka po pwede ma... Yun po ang matinding disiplina doon. Kaya pagkalabas mo, sa kulong, sa loob, Kaya pala, pasintabi makikirahan ko yung damo, no? Gusto ko lang banggitin. Kaya pala, yung mga kababayan natin na galing sa loob, ay talagang sinasabi nila, sinusumpa ako, hindi na ako babalik doon. opo. May mga ganun silang sinasabi. Opo, kuya. So, okay, at least mas naintindihan na ng mas marami. Tapos yung natutunan nyo po sa loob, katulad ko, pag in-apply mo dito sa labas, napakabuti mong tao. Numero 1 yung pagiging pasensyoso. Opo. Yun ang nangyari sa iyo eh. Opo. Yung lahat maintindihan mo, kahit anong gagawin sa'yo, huwag lang kunin yung buhay mo. Diba? Lahat ibibigay mo sa mga tao kasi hindi naman nila alam yun kung sino ka. Hindi naman nila alam yung kakayahan mo kung saan gagaling. Lahat na gusto na rin, pagawa na rin, lahat na, pasindihan mo na, tanggapin mo lahat. Diba? Disiplina na napakaganda. Ngayon, nakita ko po yung disiplina sa loob. Pero hindi ko mapayag na si Kuya Bong, si Bong, nakukulong sa mga ganung bagay. Kasi meron na akong nabasa na sa mga kumin na mas maganda makulong sila sa disiplina para magkakaroon ng disiplina. Pero hindi ko kaya ng konsensya ko kasi naranasan na natin yung buhay na natutulog at yung buwan nakatayo. Diba? Sa loob. Naka-meeting para makatulog lang. Pagka nakatayo ka sa higaan mo, hindi ka na pwede mahiga doon. Tayo ka na lang, magbuong taon. Dahil sa sobrang dami ng inmates, no? At meron pa nga akong napanood dyan na parang nagkakaroon ng shifting pagdating sa pagtulog, ano? Opo, meron po. Grabe, no? Meron po. Business. Kasi pag nagtulog po kayo doon, tulog, patong-patong mo na 4 na patong. Lalo na nung kasagsagan ng Tokhang. Grabe, sa news naman po yun. At, ayun, salamat kayo Damo sa pag-share ng karanasan. Ano pa? Kaya hindi po ako papayag na makita si Bo doon sa loob ng kulungan na talagang kulungan ng mga tao na talagang nakapiit siya kasi hindi siguro din kaya ng kondisyon ko kahit wala akong kakayanan na tumulong sa kanya. Ngayon, pinakamaganda po talaga doon kasi nakita ko siya na maging maayos na kanyang kalagayan. Palitat mo lang po siguro talaga po yan. Kasi ngayon naman sinasabi niya na baka po pwede po sabihin kay kuya, kay ate na bibigyan mo na ako ate ng pagkakataon ng konti lang, pagbabago ako, sabi niya. Ngayon siguro sa akin kuya na pagbibigay kay kuya mo, hindi ko naman kaya talaga tiisin yun dahil siyempre mahal ko si Bong mahal natin si Bong. Totoo yun. Lahat tayo, isa ang ating damdamin. Hindi talaga may pagkakailay. Kahit na anong inis, kahit na anong galit, nangingibabaw pa rin yung mahal natin kasi. At redo mo, sa tagal-tagal na kitang kasama ngayon lang kita nakitang umiyak. Hindi kasi mahal natin si Bong Hindi natin tayo kundi siya na mapahamak siya kung anong bagay, mapasok lang yun niya. Sa mga habi ng mga Biktima kasi si Bong, redo mo. Biktima ng sistema ng kapaligiran at walang nagmalasakit sila noon. Walang nagturo. Naiintindihan kaya Damo, naiintindihan kita. Salamat kuya. At salamat sa iyong pag-share ng iyong damdamin. So ngayon si Intoy na nung mo, so majority karamihan na 5 kagwang na po mga ka-business ang pabor na si Bong ay ilagak sa rehab.
o sa center, ano po. Sa akin naman niya. Gusto ko talaga maranasan niya ma-disiplina ba, makulong. Gusto ko siya, talaga maramdaman niya kung paano yung tamang gawi. Madisiplina, yun ang para hindi na siya nakakagawa ng kasalanan, para magsisi pa talaga. Pero kung gano'n naman ang dadanasin ng kapatid namin, gaya ng kwento ng Kuya Damulag, na hirap sa loob ng kulungan, mahirap. Matutulog ka, nakatayo, nalambitin ka para makatulog lang. Tapos, parang makakaranas ka pa ng pambubugbog. Tapos, mapapasali sa gang. Diba? Kung ganun naman yung, parang hindi rin magiging solve yung problema natin. Kasi, ipinasok natin siya doon, tapos magkakaroon lang din ng grupo, wala din. Pero, andun yung sana, disiplina siya, kaya ipapasok. Pero, kung ganun lang din ang mangyayari, di wag na lang. Mas maganda na lang sa rehab na lang. Sa rehab na lang, at least kahit pa paano, siya. Naman andun, na-rehab na siya dati, tapos balik lang din yung dating ang gawin. Siguro, may kulang pa tayo na Mas habaan siguro yung mga panahon na paglalagay niya ron at medyo limitahan yung mga araw o yung pagbibisita para mas lalo siya. Oo, sabi. Okay, siguro paglabas niya, yung dati na paglabas niya rito parang binigyan lang din natin ng pagkakataon na bumasyal siya doon kasi nung mismo. Kasi naawa tayo. Naaawa, akala natin hindi na siya babalik sa dati. Pero kung ngayon, kasi nagawa niya na dati, siguro pag lumabas siya ulit, medyo higpitan na natin na hindi mo na pwedeng gawin yung dati. Kasi bumalik ka lang. Pero kung paglabas niya, ganun pa rin, wala rin. Rehab na lang yan. Para okay yung kalagayan niya doon, nakatulog siya maayos, hindi ba siya nabubugbog, nalinis pa. Nakakain ka maayos. Okay, yun lang, Toy. Salamat, Toy. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business, konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family.
Shield C Plus. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Vandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business naming minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Papa Dins na. Ayun, sa akin po, kaya mo, yun dun po ba sa barangay, pwede po bang, tanong ko lang po, no? Pwede pa bang tumagal siya doon sa kulungan? Ay, hindi po. Hindi pwede. Within 24 hours lang yun, Papa Dins. At nagkataon lang kasi na walang opisina dahil hapon ng Friday natin siya nga idala, no? Tapos Sabado ay wala rin namang opisina, Linggo wala. Kaya ang advice ng nando doon, kita mo, kung di ako nagkakamali, ano sabi nila? Lunes po. Lunes na, pwedeng asikasuhin si Bong. Ngayon, tama naman po yung mga sinabi nila, mga kagwang. Kasi kahit nung ako po, kausap ko si Kuya Bong nung nakita natin na po, nung hinold ko siya, nilibang ko ng konti. Nandun pa rin po yung, kahit na ako bilang isang anak, siyempre, may pakiramdam ako na nagagalit, naiinis sa kanya. Siyempre dahil nga sa ginagawa niya. Pero kapag kasi kasama mo siya, pagkausap mo siya, parang bigla na nakawala yung galit mo eh. Diba? Tapos nung pinasok siya dun sa ulungan, tinitingnan ko siya, para bang dinudurog yung puso ko. Kasi hindi naman na po siya iba sa amin. Para sa akin, mas okay po siguro na yun nga, habaan na lang yung sa rehab. Siguro mga ilang taon. Para ma-realize niya kung ano ba yung tama at mali. At hindi maayos siya paglabas niya. Dati po kasi yun nga, nailabas din natin. Dahil kumbaga, ang akala natin okay na rin siya. Masyado rin kasi tayong nasabik. Ako, na-excite din. Na-excite tayo na buong akala natin, palibasa, yun ang makikita natin, no? Ako. Yung kanyang physical na appearance doon sa center ay akala natin okay na yun pala. Okay, sige. Tapos, sa akin po, kung sakali man, may labas na naman natin siya, ganda po siguro, ilayo na natin siya dun sa lugar na yun. No? Exactly. Napakaganda nung iyong sinabi, Papa Dins. Na parang salamat. Community sa kanya. Para maiwas na rin siya dun sa tukso, sa barkada, kasi hindi naman natin kontrolado yung mga nakapaligid sa kanya. Yung surroundings. Ako. Para hindi rin sayang yung pinaghirapan din natin. No? At ako naman po, nakikita ko naman kay Kuya Bong na may pag-asa pa rin po, mga ka-business. Ilan po, yung sa akin. Ayun sa mama ka-business, ma, may gusto kang banggitin, parating, at sabihin. Grabe. Yun nga, sa akin, Bong, yun yung nangyari. Hindi ko kasi mas maisip na bumalik na naman sa kanya si Bong. At saka, tama rin yung naranasan ni Bong na makulong. Kasi, hindi niya may isip na mali yung ginagawa niya na pagnanakaw. Akala niya pwedeng bayaran yung nakuha niya. Pero hindi niya alam na makukulong siya sa mga ginawa niya. Yun. Hindi pwedeng, kahit na may pera ka, sabihin mo na lang na babayaran mo. Hindi ganun eh. Pag nanakaw kasi yun, dapat niya, panagutan, dapat siyang makulong.
Ngayon, pinaranas namin sa iyo, verbong na makulong, para matuto ka. Hindi para kawawain ka. Kumbaga, marami kasing nakukulong na talagang nagsisisi. Na ayaw na nila ulitin. Dahil napakahirap na talaga makulong. Pero sa pagkakataong ito ay sa barangay lang siya natitini. Opo. At yan ay limitadong mga oras lang. Nagkataon lang na medyo nagkaroon ng extension dahil nga nagkataon na wala pong opisina. At sa Lunes na pwedeng asikasuhin. So, ano mo, mama ka-business, pabor ka ba doon sa mga, saan ka? Ipa-inquest o ipa-rehab? Yung ipa-inquest, yun yung pinaliwanag ko kanina na itutuloy yung kaso at sa CTG lang bagsak niya. Totoo lang kasi pa, nung nilinis natin yung bahay niya, di ba? Nilinis. Okay. Panatag na yung loob ko na okay na si Kuya Bong. Pare-parehas tayo. Panatag na yung loob ko na napatawad ko na siya na okay na eh. Na naibalik na sa kanya yung susa, di ba? Akala ko okay na eh. Ngayon, nasa isip ko, yun nga, iparanas mo na sa kanya makulong at iparehab. Kasi kahapon, totally, alam ko nakita ni Toy nung pinasok si Bong doon sa kulungan. Hindi ko na siya tinignan. Kasi kapag ka ito ay kami ni Bong, siguradong bibigay ka rin. Siyempre, kasi Sakit yun. Sakit. Nung nagka-video call nga kami, di ba, tumawag sa akin sa atin eh. Yung pala sa video call na nakausap ko siya, sabi niya, ate, sorry ha, sorry. Ayun, sabi ko, huwag niya nag-isipin yun. Kakausapin ko siya. At kakain nga tayo, di ba? Sabi ko sa kanya, huwag kang aalis dyan ha, kakain tayo. Sorry daw talaga, sorry. Alam ko naman may mabuting kalooban si Kuya Bong. Kaya lang yun nga, nadadaig lang talaga siya ng kanyang bisyo. Nakakalimutan niya lahat ng mga pinapayo sa kanya, lahat ng mga sinasabi natin sa kanya. Nakakalimutan niya lahat yun. Ngayon, naranasan niya na makulong. Nag-isa siya doon. At alam niya ulit, pagka ginawa niya yung paglabas niya doon, hindi lang yun ang mangyayari sa kanya, di ba? So, mas maganda rin kung pagka galing niya doon, iparehab na lang din siya. Kasi hindi ko rin kaya na makulong. So yun, salamat ha sa inyong lahat na so yun, majority na ilagak si Kuya Bong sa center. Tsaka hindi isa rin si boss sa awit pa eh. Yes, meron lang ako ilang mga punto na bibigyan ng diin patungkol doon sa yun nga, pagkalimbawang si Bong ay nandun sa piitan o sa kulungan ay si Bong, mga kabisnes, hindi marunong makipag-away po yun. Hindi marunong makipagsuntukan, hindi yun marunong yung away. Di ba kayo damo lahat? Alam yun eh. Hindi siya marunong makipag-away. Yung away na nakagis na natin, na alam natin, na sa ating mga lalaki makipagsuntukan tayo, manakit sa kapwa natin kapag tayo ay sinaktan. Siya hindi niya alam yun eh. Ang alam niya lang ay mga tuwiran, magsalita. Sabihin yung kanyang iniisip, sasabihin yung kanyang nararamdaman. Ganun siya. So para sa akin ay oo, maaaring isipin ng ibang mga viewers, hindi mga ka-business, hindi mo naman hawak ang buhay ng tao. Kahit saan mo ilagay ang tao, kung oras niya, oras niya. Kahit magpakamatay yan, kung hindi niya pa oras, hindi pa kalooban ng Panginoon, ay hindi yan mamamatay. Totoo naman yun. Totoo yun. Walang pagtatalo po ron. Pero bakit kung ayaw nating mahulog sa bangin, bakit tayo maglalaro dyan sa gilid ng bangin? Di ba?
Ang pinupunto ko po, yung safety, yung bang kapanatagan nating lahat. Oo, maaaring sa kabila ng ating isipan ay dapat talaga kay Bong ganyan, madisiplina siya, malaman niya, binanggit nga ng kweda mo, no? Yung mga po pwedeng maging senaryo, sitwasyon niya roon, ay paano kung may mangyari? Nasa huli ang pagsisisi dahil sa kagustuhan natin madisiplina siya. Opo. Meron namang ibang paraan, di ba? Opo. Na hindi natin makukompromise yung buhay ng kapamilya natin. Opo. Ngayon yung binanggit ni Bay Papaya kanina, isang magandang puntos din na oo, talagang andun yung katotohanan na kapag sa center si Bong ay talagang gugugol tayo. At alam naman natin pare-parehas yan sa nakaraan na hindi biro, buwan-buwan. Kung di ako nagkakamali, Papa Dins, ay lahat-lahat ng ginugugol natin ay pasintabi po, mga ka-business. Ito ay ano lang po ha, informasyon lang po, no? Hindi ito pagkukwenta, baka ma-misinterpret naman, no? Hindi po ito pagkukwenta. Ito po ay pagbibigay informasyon lang doon sa ating mga ka-business, mga kababayan natin na maaaring magtanong, magkano nga ba, at paano ba yan? Di ba yung tawag nito, hindi pa nakasubok pero merong mga kamag-anak na gusto sanang ilagak sa ganun. Papadin sa magkano ba yung kabuhang ginugugol natin buwan-buwan kasama na lahat, vitamins, at meron pang allowance yun eh. Opo. Pakisuyo nga, boss. Nung una po natin siya dinala doon na yung na-pick up po siya dito, may initial payment po na 40,000. Opo. Tapos, ang naging monthly po namin doon ni Papa, monthly na ginugugol namin kay Gabong, nasa 25 pataas po. 25,000 pataas, monthly po yun. Kasama po kasi doon yung mga gamot na binibili namin sa kanya. Yung sa atay, sa ubo, sa baga po niya. Yun po yung mga ginagamot sa kanya doon sa rehab nung nakaraan. Yun po. So, Iba po kasi yung payment nung initial kasi medyo malaki po talaga. Kasi yun, pinick up po siya dito eh. So, yun po mga ka-business, yun ang ating isa sa mga dapat mapaghandaan. At Bay, salamat ulit sa iyong magandang question ha. At kung sakali nga na kayo magkakasundo-sundo ng mga kagwangs na meron ng nakukuhang revenue sa inyong mga YouTube channel, ay isang malaking bagay yan, no? Tulong. Kaya lang, paalala ko lang sa inyo, kung halimbawang kayo ay gagawin nyo yung ganon, na parang mag-share kayo sa amin, ni Papa Dins, ay check-in nyo lang na hindi maapektuhan yung pangangailangan ng inyong pamilya. Kasi, niintindihan namin eh. Hindi pa naman ganon ka, di ba, Toy? At magagawa naman ng paraan namin ni Papa Dins yan. Kayong bahala, kayo ang nakakaalam, ha? Basta kaya bukal sa puso. Opo, yan. Hindi dahil sa kumbaga kung ano pa man, no? Bukal sa puso at hindi dapat yung hindi yung sabilitan o mabigat, ha? Nabibigatan, huwag ganun. Kasi hindi mabuti yan. Mawawalan din ang kabuluhan niya sa harapan ng Panginoon. At isa pa, yung pinupunto rin ni Kagwang Itoy, mga ka-business, na habaan yung kasi dati 6 months na boss, Papa Dins, 6 months, tapos parang time to time nung nabigyan tayo ng inallowed tayo na bisitahin, talagang bisita agad kasi sobrang
siguro sa pagkakataong ito, medyo tikisin natin sarili natin. Tikisin na natin. Opo. Hindi every week po kasi. Oo, medyo ano na natin yung damdamin natin. Tawag ko nito, maging tayo matuto rin na disiplinahin para sa kanya kasi as long as mas matagal, di ba sabi ni Dr. Vincent, mas lalo niyang marirealize yung pagsisisi na huwag nang gawin ulit yung ganun para hindi siya ulit mailagay sa ganung sitwasyon. Malaking puntos yun. At isa pa, yung binanggit ni Papa din sa pagkatapos, yun po, 1 year, bunuin natin yan, mga ka-business. After dun sa center, 1 taon man, ay hindi na rito sa lugar na to. At sa ngayon ay medyo blanco pa tayo dyan. Hindi pa natin alam kung saan, pero sige lang, sa mga ka-business natin, pwede kayong magkomento doon sa North Sagaray, sa isa sa mga iniisip natin. Kaya lang, kailangan may kasama siya ron. Hindi po pwede naman siya lang mag-isa ron. Tsaka na natin isipin yung basta lang. Sabagay, tama sa mga ka-business. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Ito na po, nakabuo tayo ng pinal na pagpapasya patungkol dito sa kay Kuya Bong, no? So yun, ilalagak natin ulit siya sa center. Yeah. Yan, no? Wala try natin ulit. Maring meron pa tayong hindi pa tutumbok ng mga pamamaraan. At baka sakali ito na. At nakatanim sa isip namin lahat ng paalala ng mga ka-business, huwag niyong madaliin kasi. Yan yung sinasabi niyo sa amin. Ay nakpo, ka-business, masyado kasi kayong nagmamadali. Ngayon ko na-realize, pasensya na po. Pasensya na. At nakatanim na po sa aming isipan yan. Hindi tayo magmamadali para sa ikabubuti sa kagalingan ng ating Kuya Bong. So yun, God bless sa ating lahat mga ka-business at yung mga pag-aasikaso siguro, di sa'yo ko na yung pabayan na. Pasuyo na lang. At alam ko meron pa yung mga hinihingi na dapat may dala tayong mga kung ano-anong mga gamit. Tapos syempre ready natin yung pambayad. No? Ikaw lang muna ang bala. Kaya na mama mag-usap. So yun, God bless sa ating lahat. Meron pa? May gusto pang ano? Ha? Ko humina? Nahabol ko yun. Hinga ko. So yun ang mga ka-business. God bless sa ating lahat. Bira lang po. I love you all. Bira lang po. God bless po. Salamat ng marami. Thank you po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. No, 'yung natagpuan.
Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo